Anong mensahe ang kailangang marinig ng mga Virgo sa period na to? Pwedeng nangyayari na itong magiging reading natin o mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading natin, edi baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya, gawin nyo na lang energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na wag nyo nang pansinin ang gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative, depende sa kung anong mapipick up kong energy. Walang masama kung papanoorin ang sun, moon at rising sign, kasi baka alin man sa mga yan ay mag-resonate na sa sitwasyon nyo. Ano to? Ace of Wands o Seven of Swords, the Star. Ano to? Nakakain pala ako ng candy, kaya medyo maingay, di ko sure sa mic. Tumatama yung candy sa ngipin. Anyways, may Seven of Swords sa sa gitna. Ano kaya yun? Kaya to Three of Pentacles. So yung isip ko, negative ba tong Ace of Swords natin? O positive? More like positive naman siya, don't worry. So ang dating sa akin sa period na to, asahan natin na may iba sa inyo na Virgo ay magkakaroon ng desire o sabihin natin may inspire ang iba sa inyo na paano ba gagamitin itong 7 7 of Swords. May inspire na maging creative, inventive. So ibig sabihin sa period na to, may tendency na ma-motivate, in short, ang iba sa inyo na galingan sa trabaho. Kasi double pentacles kasi to, hindi naman to cups kung cups yan di relationship. Pentacles more like tungkol sa career or health, pero dito more like sa career, kasi may opportunity tayo dito. So dito naman sa Three of Pentacles natin, sabihin natin, ito, hindi lang naman kasi ito cooperation, teamwork, collaboration. May iba pa siyang meaning. Ibang meaning ay success, o pagiging organized, saka pag-focus sa ginagawa. So, ganun ang dating. Kumbaga, ang main focus ng iba sa inyo ay galingan sa work nila. Kasi gusto nila mag-improve o ma-promote. Or, magkaroon ng better salary in a way na walang absent sa buong month.
Kasi pag walang absent sa buong month o konti lang yung absent, syempre buo mo makukuha yung salary mo. Buo or halos buo. Kasi konti lang absent, 'di ba? Kasi yung panay-panay absent. So, meron ang dating dito. Parang kakaroon ng drive ang iba sa inyo na maging workaholic or mag-produce ng maraming money. So, paano yun? Magpo-produce ng maraming money? Magiging somewhat business-minded or gusto magkaroon ng sideline para may dagdag dun sa basic income, 'di ba? So, madadagdagan yung basic income dahil sa sideline. Pero kung hindi ganon, sabihin natin kulang na talaga sa time at nauubos ng panahon sa work. Kasi may iba na grabe yung time nila, 12 hours. Naka-experience ako ng ganon. 8 a.m. to 8 p.m. 8 p.m. to 8 a.m. Grabe. Yung ganun eksena, 12 hours duty. O minsan nga lampas pa. So pag ganun na imposible na magkaroon pa ng time sa sideline, di ganun na nga lang. Hindi mag-a-absent, pipilitin ng Virgo na hindi umabsent para buo nila makukuha yung salary, or konti lang absent para konti lang ang bawas sa salary. Ngayon, kung posible, yung promotion, di ito. Ang dating dito, magiging cunning na kasi ito card ng pagiging tuso. Yung 7 of Swords, in a way na gusto nilang maging competitive or ma-promote. Kasi syempre, hindi madaling ma-promote. May mga makakalaban ka. Malamang-lamang. Makakalaban mo yung mga matagal na sa iyo or yung mas magaling. So, marami kang kalaban sa workplace. Hindi biro makakuha ng slot or ma-promote. Pero kung posible yon at may open na slot or may nag-resign at bakante yung position, di dun magiging competitive yung Virgo na makuha yung position or slot. So again, case to case basis. So kung di man para sa inyo tong reading, di baka para dun sa kakilala nyo na baka ganito ang mangyari, na mababalitaan nyo na lang na yun nga na-promote, nagkaroon ng increased salary, or masaya sa nakuha niyang salary dahil wala siya masyadong absent or nagkaroon siya ng reward. Kasi may ganun pag Japanese yung employer mo. Pag wala kang absent, hindi ka nalilate, may reward yung pagiging industrious. Yung iba, nagbibigay ng lata. Ang tawag doon, grocery. Yung mga lata-lata na sardinas or bigas. So, case to case basis, may mga company rin naman na ganoon. Hindi lang naman, Japanese. Pero, kalimitan ay Japanese. Anyways, so papasok na tayo dito sa The Star. Kasi ang The Star ay wish come true, di ba? Wish come true or healing. Pwede rin siyang card ng blessing. So, kung ano man yung dinidesire dito at sabihin natin paghihirapan para mangyari o makuha, di sure win na yon dahil nandito nga ang The Star.
na card ng hope. Hope, wish. Saan pa bang meaning ng dust? Or renewal, halimbawa, probationary pa lang. Kasi kakapasok pa lang, wala pang 6 months. Kasi nga, case-to-case basis. So, wala pang 6 months. So, ngayon na yung Judgment Day. Judgment Month. Dito mo na malalaman kung magiging regular ka ba o hindi. So, probably, regular kasi nga, renewal nga tong The Star. Renewal of contract. Kasi kung di yan renewal, edi rejection na o termination. Pero sa case na to, magle-level up from probationary to regular. So, ano pa ba? So, again, ito ay card din ng faith. Don't lose faith na kakaroon ng miracle o makakaroon ng positive outcome. The thing. So, again, in short, magiging blessed. Yan yung possible outcome dito sa The Star. May tayo, bright future. Sa The Star. Anyways, naman siya, career, hindi siya love reading, kaya wala tayong clue. So, dahil walang clue, proceed na tayo dito sa susunod na deck. Anong masasabi pa ng deck na to? Ibang senaryo. The Sight. Kaya to. Pero at least nasa unahan siya. Kaysa nasa dulo. Medyo alanganin pag nasa dulo. Mature man. Ano to? So, ibig sabihin, ang tatamaan ng reading natin ay Virgo na mature man. Pag nakita ko yung mature man, lalaking 40 pataas ang edad. Whether Virgo mismo to na lalaki or regardless kung babae o lalaki yung Virgo na nanonood. Kumbaga, may kakilala silang lalaki 40 pataas. Baka sa kanya tatama to. Kasi may danger tayo. Nakita niyo naman, accident. Surgery nga rin yan. Walang nakalagay dyan pero ibang meaning. Ay, surgery. Baka nangyayari na to kasi nauna nga siya, di ba? Yung The Sight. Kaya nga sabi ko kanina, maganda nasa unahan siya kaysa siya yung nasa dulo. Kung nangyayari na yan, sabihin natin nagkaroon na ng danger, na hospitalized for some reason, karena emergency eklabo or surgery, or for some reason karoon ng kalbari sa buhay, mag-e-end na yan. Okay? Don't worry. Ano pa ba? Kapag Sight breakup kung may breakup na nangyari, sabihin natin nangyayari na itong breakup, kung di man to literal na reconciliation, reconnection, at least may improvement. Okay, so sabihin natin in pain siya for some reason, so again may improvement sa period na to in a way na
hindi na ganun ka painful yung scenario or situation. Or ano kasi to pwede rin card ng shock, shocking news or unexpected news. Ganon. Or sabihin natin siya ay farmer, di mag-aani na siya, lalo't matagal na noong nagtanim. So ito na yung panahon ng pag-harvest, kaya may sight. Beware din sa anyone na sabihin natin pwede mag-cause ng danger. Sabihin natin may someone na magiging aggressive sa kanya, or ito yung tao na maaaring maging aggressive sa iba sa inyo, or abusive for some reason. Aggressive, abusive, violent, sarcastic. Pero tingin ko Jack kasi to so lalaki rin. Kung may makakaaway man tong mature man na to, lalaki rin yung makakaaway niya. Mas bata sa kanya kasi Jack to. Pwede rin ganon. Pero since nauna na to, hindi ganon ka complicated yung situation or ka-conflicted or maayos din agad. Pero kung nangyayari na nga to, papasok dito yung reconciliation kasi nauna naman to kaysa dito siya sa dulo. Ngayon, sabihin natin nagpo-procrastinate tong taong to, regardless kung sino to, kung ito ba yung Virgo mismo na nanonood na lalaki or person niya or kakilala, basta may someone na lalaki nga, mature, 40 years old and above, nagpo-procrastinate siya, okay, or nagiging lazy. So dito sa site, hindi na siya magiging lazy or di na magpo-procrastinate, in a way na magte-take action na siya, or if i-face niya na yung kanyang mga fears or mga problems, gano'n. Ibang senaryo, lalaki ulit. Pwede rin namang babae kasi energy naman to. So pwedeng lalaki to or babae kung extrovert kasi nga energy, masculine energy. Star na naman. Star din ba yung kanina? Oo nga, star din. Edo star ulit. Pero sa case na to, Lenormand to kanina taro. So ibig sabihin, suswertehin yung masculine energy dito at nandito tong the star. Magiging somewhat famous siya or may wish siguro siya na maaaring magkatotoo. Sabi nga dito, you're on the right path. Make a wish. Be a guiding and inspiring individual.
So again, tingin ko magiging blessed to. Itong masculine energy natin sa period na to. Blessed. Okay? May dream siya, wish, or hope na maaaring mangyari. Pwede rin maging famous. Or, who knows, baka maging inspired siya sa period na to. For some reason. Ano ba? The Star. Clarity. Baka mag-gain din siya ng clarity sa period na to. Or may goal siya na ma-accomplish. Or magiging somewhat innovative siya dito sa period na to. Ang downside, coldness. OMG. For some reason, magiging cold or distant. Yun yung downside. Ay, 22 minutes na pala. Mag-end na tayo dito sa deck na to. Gamitin natin yung pinaka last deck. Love advice pala to. Kasi may Cupid. Tunin nyo lang yung message na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo. So, general message na to sa period na to. Babasahin ko na lang para mabilis. General love advice. Sabi, you are enough. The person you are meant to be with will love you the way you are. You don't need to change. Oh, ito maganda. Engagement. Engagement. Your love life is soon ascending to a higher level of commitment. Oh, ito yung kaninang sinasabi ko dun sa the star, yung goal. Umuulit Reaching your goal. Everything you want from this connection will manifest in the near future. Kanina sabi ko lang may ma-achieve, 'di ba? Or ano ba sabi ko kanina? Kalimutan ko. Basta alam ko nabasa ko yung goal. Alam ko may reading akong sinabi ko ay goal. Hindi ko lang matandaan kung ano yung specific na sinabi ko about goal. Pero parang in general na siya. Na yun nga, may ma-accomplish na goal. Pero dito kasi more like sa love So yung basa natin dito or reading ay all about love. Baka mas tatama yun. Yung goal na sinabi ko dito sa love. Kasi mulit siya But anyways, dito na ako mag-end. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye.